Isa pong mapagpalang Blessed Sunday po mga minamahal, mga kapatid dyan po sa Solano, Calvary Chapel Solano. Salamat po sa lahat po na nakibahagi po sa atin pong Family Day dyan po sa Aloha Resort. Salamat po sa mga sakripisyo, pagpapagal at of course ito po ay team effort, no? Hindi lang naman po iisa ang gumalaw, kung ang lahat po nagluto, nagprepare, nagprepare ng message, sa lahat-lahat po pag pinagsama po iyan, yan po yung cause kung bakit naging successful ang atin pong Family Day. Well, na-miss ko po kayo at talaga po gusto po sana namin pumunta nung May 1, but of course ganun pa rin po sa hirap po ng sakayan at mahal pa rin pamasahe. Nagtataka po ako mababa na po ang diesel pero ang pamasahe ganun pa rin, hindi pa po bumababa. But anyway, Lord willing, I will inform na lang po, i-update ko po mga elders po kung kailan po tayo po ay magkikita po muli. So maraming salamat po sa atin pong lahat, sa atin pong Family Day nung May 1. Sige po, tayo po ay dumako na po sa Word of God at buksan po natin ang atin pong mga Biblia sa Juan chapter 5 verse 1 to 15. Juan chapter 5 verse 1 to 15. So natapos na po natin po no ang chapter 4 at nag-stop tayo, naghinto tayo dun sa pagpapagaling ng anak ng pinuno ng bayan. At nakonekta po natin yung karangalan, no? Pagpapahalaga kay Jesus sa kaligtasan po ng pinunong ito. At hindi lang po yung pinunong ito, ganun din po yung kanya pong family, no? So ang lesson lang natin doon ay kung hindi pinakamahalaga si Jesus sa ating buhay ay wala pong kaligtasan na darating po sa atin. So yung example natin dyan ay yung batang mayamang pinuno na kung saan ay mas importante sa kanya ang kayamanan kaysa kay Jesus, kaya hindi po siya naligtas. Well, dito po sa Juan chapter 5 verse 1 to 15 ay it is about salvation din, patungkol po sa kaligtasan ang atin pong tatalakayin. But bago po yan, tayo po ay manalangin na muna po. Diyos Ama, marami pong salamat Lord sa bawat isa na narito po. Ako po ay nagagalak na makasama po ang bawat isa. Naway Lord ay magtrabaho po nawa kayo sa amin po sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong salita. Hinihiling ko po Lord na pabanalin niyo po kami ngayon. Tanggalin niyo po ang lahat ng mga hadlang sa amin na makakapagpakinig ng maayos. Nakahadlang sa amin pong spiritual na pakikinig. Pagpalain niyo po ang aming pong gagawin po ngayon. Ang Word of God ay sentro ng aming pong pagsamba sa Calvary Chapel Solano. Dahil dito po ay natututunan po namin patungkol po sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, Amen at Amen. Sige po. Ang title po ng atin pong pag-aaralan ngayon ay ang pagpapagaling ng may sakit. Larawan ng kaligtasan ng tao. Ulitin ko po, sa mga nagno-notes po, ang pagpapagaling ng may sakit, larawan ng kaligtasan ng tao. Ang pagpapagaling ng may sakit, larawan ng kaligtasan ng tao. At ang ating teksto po ay mula sa Juan chapter 5, verse 1 to 15. Mga minamahal, sa bahaging ito ng Juan chapter 5, titignan po natin ang pagpapagaling ni Jesus sa isang tao pong may sakit. Although ito po ay isang pisikal na pagpapagaling, meron tayong makukuhang spiritual na kahulugan o mga spiritual na prinsipyo rito. And most especially po, ito po ay patungkol po sa kaligtasan po ng isang tao. No?
So ito po ay picture, no? Larawan, parallel, no? Parang kauri, kalarawan po. So titingnan natin siya in a physical, and then we will explain it and interpret it and give lessons po sa kanyang spiritual na bahagi. So basahin po natin ang Juan chapter 5 verse 1 to 15. Juan chapter 5 verse 1 to 15. Sabi po ng Biblia, pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, verse 2, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay Bethsada. Nasa paligid nito, verse 3, ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, verse 7, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta lamang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, verse 8, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noong ding verse 9, gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad noong araw ng pamamahinga. Kaya't verse 10, sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, verse 11, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, verse 12, sino ang nagsabi sa inyo, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit, verse 13, hindi alam ng lalaki kung sino nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, verse 14, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihang itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki, verse 15, at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Pagpalain po ng Diyos ang kanya pong salita po. Puntahan po natin mga minamahal, let us jump through it na. At tayo po wag na po ipaligoy, diretso na po tayo. At tignan po natin mga ilang prinsipyo po patungkol po sa kaligtasan. Verse 1, balikan po natin mga minamahal. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Dito po mga minamahal, naging masunurin si Jesus sa kautusan sapagkat sinabi po ng kanilang kautusan, the law of Moses, ang lahat ng lalaki ay magpapakita sa harapan ng Panginoon. At ito po ay titignan po natin sa Exodo chapter 34 verse 23. Exodo 34 verse 23. So hindi ko na po kayo aantayin, just write it down po, no? And then pag-aralan niyo na lang po pagdating niyo po sa bahay. So si Jesus ay naging masunurin po sa kautusan sapagkat sabi ng kautusan ang mga Hudyong lalaki na nararapat po ay magpakita sa harapan ng Panginoon. Sabi po ng Exodo chapter 34 verse 23, 3 beses sa isang taon ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. So you see po, sila, si Jesus, mga lalaki po, ay pupunta sa Jerusalem
sa mga susunod po ng mga pista. So, 3 times, no? Kailangan po nilang pumunta sa Jerusalem. So, ano po pupunta nila yung mga 3 pista? Yung pista ng tinapay na walang pampaalsa, number 1. Number 2, pista ng pag-aani. Number 3, pista ng mga tolda. So, these are the 3 feasts na kailangan po nilang puntahan. Pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng pag-aani, number 2, and number 3, pista ng mga tolda. So, ang atin pong reference po dito ay nasa Exodo chapter 23, verse 14 to 17. Exodo chapter 23, verse 14 to 17. Mga minamahal, si Jesus ay naging masunurin sa punto na kung saan ay pumunta po siya sa Jerusalem ng sa mga pista na required po sila. Biruin niyo po, no? Siya ang nagtatag, ang gumawa ng batas na ito. And pwede naman siya ma-exempt siguro dahil Diyos naman ako pero dahil po sa pagiging masunurin niya sa Diyos Ama at dahil po sa righteousness na kailangan po niyang buuin, ay pumunta po siya sa Jerusalem. Dito po sa atin pong teksto. At hindi lang po sa pagpunta niya sa Jerusalem tuwing mga pista, sa sobrang naging masunurin po si Jesus sa kautusan po ng Diyos, ay pinahintulutan niya po si Juan na tagapagbautismo na bautismohan siya dahil ito po ay hinihingi ng kautusan. Sabi po ng Mateo chapter 3 verse 15, Mateo chapter 3 verse 15, sabi po ng Biblia, sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. So magpapabautismo po si Jesus kay Juan. At nung nakita ni Juan si Jesus, ay naku, hindi po Panginoon, ako dapat na magpabautismo sa iyo, hindi ikaw magpabautismo sa akin. Pero sabi ng Panginoon, no, don't worry, relax ka lang Juan. Gawin natin ito dahil kailangan matupad ang kalooban ng Diyos. Nung narinig po ito ni Juan, oo nga naman, make sense naman po yan. Sige po, Panginoon, bautismohan na kita. So, ang prinsipyo number 1 na makukuha po natin sa 1 chapter 15 verse 1 ay sa trabaho ng kaligtasan ng mga tao, maayos kung ang makikibahagi nito ay masunurin siya sa kautusan ng Diyos. Sa trabaho ng kaligtasan ng mga tao, maayos kung ang makikibahagi nito ay masunurin sa kautusan ng Diyos. So kung tayo po, no, ikaw ay involved po sa evangelism, but dapat lahat po tayo Pero kunyari, ikaw po ay involved sa evangelism, o kaya ikaw po ay involved sa gawain po ng kaligtasan ng mga tao, kailangan, nararapat na tayo po ay maging mga masunurin po sa kalooban, kautusan ng Diyos. And I think po na magiging ineffective tayo po sa trabaho po or sa gawain para sa kaligtasan ng tao kung hindi tayo naging masunurin po sa Diyos. So si Jesus na ang naging example po natin doon na maaari po nating tularan. Verse 2. Sabi po ng Biblia, so Lucas chapter 15 verse 2, sabi po ng Biblia, sa lungsod na ito sa Jerusalem, verse 2, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay Betzata.
Nasa paligid nito, verse 3, ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Paralitiko, mga paralyzed po na tao. And I believe itong taong ito ay paralyzed. Dito po, mga minamahal, nagpagaling si Jesus ng maraming tao, saan man po siya magpunta. Ngunit sa kasong ito po ay isang tao lamang. Ang pagpapagaling po ni Jesus ay ginawa po niya upang patunayan na siya ang Mesyas na inaantay po ng mga Hudyo. Sabi po ng Lucas chapter 17 verse 18 to 22, Lucas chapter 17 verse 18 to 22, sabi po ng Biblia, ibinalita kay Juan, ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya't tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakong darating o kung maghihintay pa sila ng iba. So dito po, ang konteksto po dito, si Juan ay nasa kulungan na, and I think nagkaroon po siya ng doubt kung ito nga ba si Jesus, ang pinsan ko ba si Jesus, siya ba ang Mesyas, kaya nagpadala po siya ng kanya pong alagad upang tanungin kung siya na nga ba ang ipinangakong darating na Mesyas o mag-antay pa sila ng iba. Pagdating doon, verse 20, sinabi nila kay Jesus, pinapunta po kami ni Juan na tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating o maghihintay pa kami ng iba. Nang oras na yon, verse 21, pinagaling ni Jesus ang maraming taong may sakit, may karamdaman at sinasapian ng masasamang espiritu. Maraming mga bulag ang binigyan niya ng paningin, kaya't sinabi niya sa mga sugon ni Juan, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang iyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral ang sa mga dukha ang magandang balita. So you see, kaya si Jesus po ay naggawa ng mga himala tulad po ng pagpapagaling dahil alam ng mga Hudyo kapag may tao pong darating na nagsimula na nagpagaling po ng mga tao, siya na ang kanilang Mesyas. Kaya ang sabi ni Jesus dito, okay, gusto ba ni Juan, ni pinsan, ng proof na akong Mesyas? Sabihin niyo sa kanya, gumaling ang mga tao, lumilis ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay. Mga minamahal, ang mga taong ito na may sakit ay umaasa na pagagalingin sila ng Diyos. Alam nila ang kanilang kalagayan at umaasa sila sa Diyos ng pagpapagaling. Kaya nga sila nagtsatsaga po doon na mag-antay. Miskin napakarami na pong may sakit. Nandoon sila nagtsatsagang nagantay dahil umaasa sila na pagagalingin sila ng Diyos. Principle number 2. Nararapat na alam ng taong hindi ligtas ang kanyang kalagayan at umaasa sila sa Diyos ng kagalingan. Okay? Principle number 2 sa kaligtasan po. Nararapat na alam, recognize, inaamin ng taong ligtas ang kanyang kalagayan, na siya ay makasalanan at umaasa siya sa Diyos
ng kagalingan or kaligtasan. Dito po mga minamahal, alam nila at inaamin nila na meron po silang sakit. At nandoon po sila nag-aantay ng matyaga dahil umaasa sila or nalalaman nila ng pag-asa nilang gumaling po ay manggagaling po sa Diyos. Sa mga hindi ligtas, nararapat na alam nila at inaamin po nila na sila po ay makasalanan. At hindi lang po na makasalanan, nangangailangan sila ng pagpapagaling or kaligtasan. At walang iba po silang inaasahan sa kanilang kaligtasan kundi ang Diyos at ang Diyos lamang. O sa case na ito, kay Jesus at kay Jesus lamang. Recap po, principle number 1. Sa trabaho ng kaligtasan ng mga tao, maayos kung ang mga involved po dito ay magiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Principle number 2, nararapat na alam ng taong hindi ligtas ang kanyang kalagayan at umaasa sila sa Diyos para sa kaligtasan or kagalingan. So magpatuloy po tayo mga minamahal at basahin po natin ang verse 4. Luke chapter 15 verse 4. Sabi po ng Biblia, sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumaling sa anumang karamdaman. So dito po mga minamahal, ang mga taong ito po ay matyagang nag-aantay na gumalaw ang tubig. Na nagpagalaw po ay ang anghel ng Panginoon. At kung nakita po nila ito na gumalaw, sila po ay nagmamadaling lumusong po sa tubig upang gumaling. Tinitignan ko po yung situation dito, no? Lahat sila po ay nakafocus lang po doon po sa tubig. Hindi ko alam po kung may tulugan pa po dito. Kasi anytime, pwedeng dumating po ang Panginoon, anghel ng Panginoon, i-steer, galawin po yung tubig. So picturein nyo po, napakarami pong may sakit. Nakatingin lang po sa tubig. At maybe kulang po sila sa tulog. Talagang pinipilit po nilang gumising, no? O manatiling gising kasi ayaw nila pong ma-miss yung opportunity na sila po ay gumaling. Ito po, mga minamahal, pinapakita po nito ang matinding pagnanais po na sila po ay gumaling. At nagsasakripisyo po sila at nag-aantay po ng matyaga. No, siguro kung dito po ay kailangan nilang pumunta po sa CR, talagang mabilisan na po. O kaya kung meron po silang mga lakad o kaya meron po silang siguro mga birthday parties na pupuntahan, baka sasabihin nila, hindi mo na ako pupunta dyan. At naantay ko itong gumalaw ang tubig. So, pinapakita po rito ang matinding pagnanais po nila na gumaling. At makikita po natin yung tiyaga nila na mag-antay. Biruin nyo po, sa dami po na nag-aantay, iisa lang po ang pwedeng gumaling. No? Siguro kung ako po doon, tinitingnan ko, ilan ba dito? 300 na kami dito Dami naman namin. Tapos, naku, parang wala natang pag-asa ito. Uwi na lang ako. Ganun po. Pero hindi, nandoon po sila. Dahil sa tindi
ng pagnanais po nilang gumaling. So, principle number 3, patungkol po sa kaligtasan ng isang tao, nararapat na magkaroon ang isang hindi ligtas na tao ng isang matinding pagnanais na maligtas. Principle number 3, ulitin ko po para sa mga nagno-notes. Nararapat na magkaroon ng isang hindi ligtas na tao ng isang matinding pagnanais na maligtas. Ang mga taong ito po ay dali-dali ang sumunod sa utos po ng Diyos. Na kung sino po, kung unang gumalaw, talagang tatayo sila, talagang takbuhan na, siguro sikuan na po dito, tulakan na po dito, makikita mo na sila'y sumisikap pong upang gumaling. Sa katunayan, sila ay nagpupumilit pong gumaling. But before puntahan po natin doon, tunay po, mga minamahal, na wala pong kaligtasan ang darating sa isang tao kung hindi niya po itong ninanais. Kung hindi niya po itong ninanais. And to some point, dapat matindi ang pagnanais po niya pong maligtas. Pero kung titingnan mo po ang evangelism po ngayon, sa way na minamanipulate po natin ang mga tao, walang pagnanais sila na sinesharan natin ng gospel na maligtas. Di po ba? Gusto mo maligtas? Oo. Sige nga, sumabay ka sa akin panalangin. Wala yung heart doon na pagnanais na tunay na maligtas. Kaya ipresenta po natin ang gospel na kung saan ay magkakaroon ng pagnanais ang mga tao na sila po ay maligtas. At bigyan tayo nawa ng wisdom ng Diyos kung paano po diskartehan ito sa bawat po tao. Pero hanggat hindi po nagkaroon na matinding pagnanais po ang isang tao po na maligtas, wala pong kaligtasan ang mangyayari po sa kanila. So dito po, no, sa point number 2, dali-dalian po na pag nang-steer na yung tubig, takbuhan na mga tao, tulakan na, sikuan na, parang galit-galit na, walang kakilala, walang kaibigan na, walang kamag-anak na dito. At makikita natin na sila po ay gumaling or nagsumisikap na gumaling at nagpupumilit na gumaling. Ang principle number 4, sa kaligtasan, nararapat na nagsisikap at nagpupumilit ang isang tao upang makapasok po sa langit. Sa kaligtasan, nararapat na nagsisikap at nagpupumilit ang isang tao upang makapasok po sa langit. Sa Lucas chapter 13 verse 24. Lucas chapter 13 verse 24, sabi po ng Biblia, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Mga minamahal, hindi po ito salvation by works. Ano po bang pagsikapan? Pagsikapan po natin, magbasa ng Biblia. Kung ano ba ang paraan ng isang tao po ay maligtas, di po ba sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At dyan po siya magkakaroon po ng faith. Ng faith. Meron pong isang storya po sa isa sa pinakapaborito ko pong mga ngaral. Hindi ko na po babanggitin.
Pumunta po siya kasi magaling po siyang mangangaral at na-invite po siya na mag-speak sa isa pong maliit na church, sa isa pong liblib na lugar. Nung siya po ay, ano po siya, parang 2-day seminar, no? At medyo marami po siyang part doon. Parang conference po siya. At nung second day, yung huling niyang time na mag-share o kaya maging speaker po sa seminar conference po na iyon, sa isang maliit na church, sa isang liblib na lugar, ay mayroon pong isang malaking mama ang pumasok. At napansin niya po ito dahil hindi sila, kasi maliit lang po yung attendance. At hindi ito yung taong ito, hindi po siya part ng conference or seminar po na ito. Kaya napansin niya at malaki. At habang nagsasalita ito pong mangangaral po na ito, ay nakita niya na meron pong matinding kalungkutan at matinding pagkabalisa yung malaking taong bagong pumasok. So pagkatapos po ng kanya pong talumpati, ay linapitan po siya ng lalaki. At sabi po niya, meron po siyang dalang dokumento. At sabi po niya sa mga ngaral po na ito, Pastor, ito po yung findings ng doktor. Meron na lang akong, I think 1 month, 2 months, 3 months na lang at ako po ay mamamatay. At ako po ay nababagabag sapagkat alam ko po na hindi ako ligtas, ako ay papunta ng impyerno, pero gusto ko pong pumasok sa langit. So itong mangangaral po na ito, may flight siya. Pagkatapos po sa araw na yon, pauwi na po siya. At sabi niya, sige, dyan ka muna, ika-cancel ko muna ang aking flight at mag-usap tayo. So, nawala na yung mga bisita, na-cancel na niya yung kanyang flight, nag-one-on-one po sila. Binuksan po ng mangangaral ito ang mga verses patungkol po sa kaligtasan. No, yung nasa Romans 3 na lahat ay makasalanan, tapos yung kabayaran ng kasalanan kamatayan, then John 3:16 at then magpe-pray. Pagkatapos ng prayer, itatanong po ng mga aral na ito, kumusta na? Sabi na wala naman, ganun pa rin. So inulit niya. Pinuntahan niya mga ibang verses naman. And then nag-pray sila. And then, kamusta na? Ganun pa rin po, Pastor. So, umabot po ng halos 1 hour. So, binigay na niya. Punta sila sa Gospel, Mark, Luke, sa John, Luke, Mark. And then, basta sa Word, nagbabad sila sa Word. Nag-pray sila. And then, kamusta na? Ganun pa rin, Pastor eh. Wala naman. So sabi niya, alam mo, bukas ituloy natin. Ang flight ko ay bukas na. Magpahinga muna tayo at ako'y pagod na. Mag-pray ka at mag-pray ako. Bukas magkita ulit tayo. So kinabukasan, nagkita po sila. Pero itong pastor na ito, itong mga na ito ay nagbabad sa prayer. And then, pumunta uli siya sa verses pa rin, no? Yung binigay niya noon. And then, so, pinuntahan niya mga verse, nag-pray sila, at sabi nung lalaki, Pastor, sinabi mo na yan kahapon eh. Alam ko na yan. Nag-pray sila, and then, kamusta na? Ganun pa rin. So, inulit niya. So, for 5 times, sabi niya, ako'y talaga, ang flight ko, ito na yung last na gagawin natin. And then magpe-pray tayo, and then ano na tayo, we will mag-split na tayo because I have to catch a flight.
So, binigay niya po ulit yung mga verses and then nag-pray sila. Nung nagbuklat yung pastor yung kanyang mata, nakikita niya pong umiiyak yung lalaki. At sabi ng lalaki, Pastor, ako'y ligtas. Pastor, ay ako'y ligtas. Naramdaman ko ang sobrang kapayapaan, naramdaman ko ang sobrang kagalakan, at hindi na ako takot mamatay. So nagsikap po sila going to the Bible, going to the verses, at nagpray po sila. Meron pong isang case naman po na kung saan ay yung isang tao ay nagkaroon ng isang matinding pagnanais po na maligtas. Kaya pumunta po siya sa isa pong pastor. At of course, binigay ng pastor po yung gospel, no? And then, sige, now, pumunta ka na sa church, at least tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, magpatuloy ka na sa church. Umuwi po yung lalaki na parang walang nangyari. Nandun pa rin po yung bigat, yung konsensya po niya sa kasalanan, nandun pa rin po yung pagnanais po niyang maligtas. So, dahil sinabi po sa kanya ng pastor, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sinabi ng pastor na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya tungo sa kaligtasan. So, ang ginawa po ng taong ito ay nagbuklat po ng Biblia at nagbasa po siya ng Biblia. Dahil po sa sobrang pagnanais po niyang maligtas, ay marami na po siyang hindi nagawang mga bagay, mga appointments, hindi na napuntahan, mga obligasyon, at nagtutok po siya sa pagbabasa ng Biblia. And then come Sunday, siya po ay nagpunta ng church. So, bagong ba, hindi na alam gagawin. So, tinignan niya ng mga tao, ginaya po niya, umuwi siya, na meron pa rin pong emptiness po sa kanya, nababagagad pa siya sa kanyang konsensya, at siya po ay may pagnanais pa rin pong maligtas. So, nagbasa po siya ulit, and nag-attend ng Sunday. Then, nagbasa ulit, and then nag-attend ng Sunday. Dumating po, mga minamahal, after a month, I think, ng pagbabasa po ng Biblia, one day, ay tumalon po siya at sabi po niya, naunawaan ko na ang salita ng Diyos at klaro na sa akin si Jesus. At nagkaroon po siya ng joy, umiyak po siya, humingi ng kapatawaran. At doon po nagsimula ang kaligtasan sa kanya. But it took a month of reading and going po sa church. So recap po tayo mga minamahal, because sabi po ng Lucas 13:24, pagsikaban ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Principle number 1, as we go recap, sa trabaho ng kaligtasan ng mga tao, maayos kung ang makikibahagi nito ay masunurin po sa kautusan ng Diyos. Principle number 2, nararapat na alam ng taong hindi ligtas ang kanyang kalagayan at kailangan po niya ng kaligtasan at umaasa lang siya sa Diyos at Diyos lamang para po sa kaligtasan. Principle number 3, sa kaligtasan, nararapat na magkaroon ng isang hindi ligtas na tao ng matinding pagnanais na maligtas. Principle number 4, sa kaligtasan, nararapat na nagsisikap at nagpupumilit ang isang tao upang makapasok po sa langit. Nagbasa po siya, walang joy, alam niya hindi pa siya ligtas, nagbasa uli siya, walang joy, alam niya hindi nagligtas, nagpunta po siya sa church, nagpray po siya, hanggang sa dumating po na siya po ay naligtas. Verse 5, sabi po ng Biblia,
May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. So dito po, mga minamahal, nagdusa ang lalaking ito sa kanyang sakit ng 38 years. Grabe, sobrang tagal. Sa panahon po na ito, for 38 years, I truly believe na sobrang naramdaman ng taong ito ang kanyang kawawang kondisyon. And for so long, baka nawawalan na po siya ng pag-asa. Mga ibang tao po sa Biblia na makikita po natin na nagdusa sa kanilang sakit. So tignan po natin. Sa Lucas chapter 8 verse 43, 12 years nagdugo po ang babae. Sa Lucas chapter 13 verse 16, 18 years ginapos ni Satanas ang isang babae. Grabe. Sa Acts chapter 4 verse 22 o mga Gawa chapter 4 verse 22, 44 years lumpo ang isang lalaki. Sa mga Gawa chapter 9 verse 33, mga Gawa chapter 9 verse 33, 8 years na lumpo ang isang babae. Then sa mga Gawa chapter 14 verse 8, mga Gawa chapter 14 verse 8, isang tao pong lumpo mula nung pagkasilang. Tiyak, mga minamahal, na sa tagal ng kanilang sakit, nakaramdam po sila ng depresyon. Sila po ay nawala ng pag-asa. Kaya, ang principle number 5, sa kaligtasan ng isang tao, nararapat na maramdaman ng isang kaluluwa ang kanyang kawawang kondisyon. Principle number 5, we repeat po. Sa kaligtasan, nararapat na maramdaman ng kaluluwa ang kanyang kawawang kondisyon. Dumating po siya, ang lalaking ito for 38 years na may sakit sa punto na wala na po siyang pag-asa. Naramdaman na po niya ang pagod dahil siya po ay may sakit for 38 years. Siguro naiinis na po siya sa kanyang sarili po. At dito po nag-udyok sa kanya na magtiyaga, na mag-antay sa pagpapagalaw po ng tubig. At kung siya ang unang lumusong po, siya po ay gagaling. Sa kaligtasan po, kung walang maramdaman ng isang tao sa kanyang kawawang kondisyon, hindi niya po nakikita ang kanyang kaawa-awang estado sa ilalim ng kapangyarihan at pagkaalipin sa kasalanan, paano siya tatakbo sa Diyos at humingi ng pagpapagaling or ng kaligtasan. Di po ba? Hindi naman tatakbo ang isang tao sa isang tao po kung wala naman siyang kailangan. Kailangan maramdaman po niya muna, kailangan ko ng ganito. Saka siya tatakbo sa isang tao upang humingi po ng tulong. Pero kung everything is fine po sa kanya, hindi po siya tatakbo sa isang tao para humingi po ng tulong. Ganon din po sa kaligtasan ng isa pong tao. Kailangan po niyang maramdaman ang kanyang kawawang kondisyon. At kung naramdaman na po niya ang kanyang kawawang kondisyon, gagawin na po niya ang lahat upang maligtas
tulad po ng atin pong sinabi po kanina, sa sobrang desperasyon po niya, sa sobrang naramdaman po niya, yung konsensya po niya, talagang nababagabag na po siya sa kanyang konsensya dahil po sa kanyang kasalanan ay nagtiyaga po siya na magbasa po ng Biblia. Dahil alam niya, tinuro sa kanya na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay maaari po siyang maligtas, magkaroon ng pananampalatayang nakakaligtas tungo sa kanyang kaligtasan. Naramdaman niya talaga, and then ngayon, talaga kailangan ko talaga maligtas. Mga minamahal, ang aking pong panalangin na makita po natin ang ating kawawang kondisyon. Na maging malinaw sa atin ang paghuhukom ng Diyos. Na maging malinaw sa atin, bigyan tayo ng kaunawaan at kalinawan patungkol po sa walang hanggang kaparusahan na nag-aantay sa mga makakasalanang tao. Yan po ang prayer ko po, and I hope and pray na mabigay po yan, ma-favor ng Diyos ang prayer ko po na ito. Because hanggat hindi nyo nakikita ang kasuklam-suklam na kondisyon natin sa ilalim ng pagkabihag at kapangyarihan, paghahari ng kasalanan at ni Satanas, kung hindi natin tunay na unawaan ang katungkol sa kaparusahan na nag-aantay sa mga taong makasalanan po sa impyerno, hindi tayo kailanman tatakbo sa Diyos upang humingi ng kaligtasan. Dito tayo mag-close. Meron pong isang pastor mismo po ng Calvary Chapel doon po sa US na lasing po siya, nanood po siya patungkol po sa yung yung satanic influence ng rock music. Nakita niya patungkol po sa impyerno, nakita niya na sa States pala, ritual pala ang ginagawa ng mga rockstar. At nakita niya kasuklam-suklam na mga gawain po. At sabi po niya doon, nagkaroon siya ng kalinawan. Nakita niya ang impyerno po. Kaya bago po siya natulog, sabi niya, Lord, ayokong pumunta sa lugar na iyon, iligtas niyo po ako. Sige po mga minamahal, itutuloy po natin ito po, Lord willing, next week. And next week sana po ay ituturo ko na po ito face to face. But salamat po sa pakikinig. I hope you were blessed. Tayo po ay manalangin na po. Diyos Ama, narito po sa mga upuan nila ang pinakamamahal ko pong mga kapatiran na kung saan ay nakinig patungkol sa mga prinsipyo po patungkol sa kaligtasan. Tunay po, Panginoon, na napakalabnaw na po, napakalabo na po ang doktrina ng kaligtasan po sa mga churches ngayon. Kaya salamat po, by your grace at awa, ay tinuturuan niyo po kami patungkol dito. Pagpalain niyo po mga kapatid ko pong nakikinig ngayon. In Jesus' name, Amen at Amen. So, maraming salamat po mga kapatid. I hope to see you po next week. God bless po.